Yan ang sinasabi ko. Diyan sila nagtitent. Pero syempre yung tent mainit kasi yan kapag maaraw din. So mula doon hanggang medyo papunta doon, medyo madami-dami din sila, no? What's up kabayan? This is Daz from Daz Seafood TV. So andito po ako sa downtown ng Sudbury, ano? Nag-i-scooter po ako, yan iniwan ko muna. Kasi huminto muna ako kasi nga merong umagaw sa aking attention. Nakikita nyo na ba yan? Nakikita nyo ba maraming cross? Huminto muna ako, alamin natin kung anong meron dito. Kasi para sa akin, maghahalos 3 years na ako dito, parang meron pa rin yung tinatawag na culture shock, ano? So alamin natin kung bakit ang daming mga cross. Hindi naman ito sementeryo, di ba? Yun ang aking pinagtataka eh. Yung sementeryo kasi malayo eh. Ito nasa gitna uturo ng downtown, nasa gilid lang ng intersection, no? Tapos banda ron, mayroong mga nagrarally patungkol sa kanilang government, mga Canadian, mga puti. So ito na nga ho, ano? Tawag na excuse me lang ho, tinatawag na crosses for change, overdose, ano ba ito? Opioid crisis. Kita nyo naman kabayan, ha? Ito yung isa sa mga dark side ng Canada, no? Ay, nakakalungkot. So maswerte pa rin tayo, hindi tayo umabot sa ganito, ano? Maya maya suyurin natin yung looban ng downtown. Tignan natin kung anong sitwasyon, ano? Kasi dito pagkakaalam ko maraming mga homeless, mga lulong, at nakatira lang sa mga gilid-gilid. Maya maya pasyalan natin, ano? Yung downtown nila dito kabayan, tahimik lang, tignan niya. Maganda naman, di ba? Oo. Maganda naman, maliwalas, malinis. Maganda naman. Wala naman tayo masasabi dyan, patungkol dyan, ano. So ayan, andito na tayo sa looban, ano. May bandang ano to, sa likod ng mga buildings ay natatanaw na tayo yung mga nagka-camp. Yan, no? Kita nyo yan? Yung mga lahat ng mga nagtitent na yan ay yung sinasabi ko, mga problema dito sa Canada, no? Yan ang sinasabi ko. Diyan sila nagtitent. Pero syempre yung tent mainit kasi yan kapag maaraw din. So mula doon hanggang medyo papunta doon, medyo madami-dami din sila, no? Pero syempre yung tent mainit kasi yan kapag maaraw din. So mula doon hanggang medyo papunta doon, medyo madami-dami din sila, no? So ito yung problema sinasabi ko na dapat sana matugunan ng gobyerno, ano? Kung naging mas maagap lang sila, wala sanang ganito, ano? Yung mga tao na nandyan nasa ano na sana, nasa corporate world nagtatrabaho, ngunit mas pinili nilang ganyan ng sitwasyon na humantong sa mga tinatawag na pagkamatay or overdose. What's up kabayan? So ngayon babalik pala ako ng downtown, ano? Kasi nga naimbitahan ako ng aking kasama sa trabaho, ang aking kaibigan, kasi nakahiligan na niya, nakagawian na niya na mamigay ng tulong, ano? Tulong sa mga homeless dito sa downtown. So nabanggit sa akin na today, Sunday o Saturday,
pupunta siya ng downtown at naimbitahan ako para umalalay sa kanya, mamigay ng mga kunting tulong, mga ready to eat na ano, na pagkain, ano, panandali ang ano lang naman, tulong. So ito, nag-aayos na ako. Di ko alam kung anong bibilin ko, kung anong di ko alam kung anong isi-share ko. Wala akong maisip eh. Kaya ito, bumili na lang ako ng ano, may dala akong isang bag na apple. Okay, mas maganda yung apple kasi nga siyempre laman ng tiyan din yan. Okay, nakakabusog yung apple, saka mas masustansya pa. Alam naman natin yung mga homeless eh, medyo yung iba malnourished na, ano, dahil nga hindi kumakain sa tamang oras, nasa kalsada lang sila. So sana makatulong tayo, ano, sana makatulong tayo ng konti. At siyempre mag-o-observe ako kasi first time kong sumama sa mga ganitong mga maliit na food feeding program. So mag-o-observe ako kung anong dapat nating may tulong pa sa susunod na kung mayroong pagkakataon, ano. So ano pang hintay natin? Tara na. Want some ice cream? Yeah. Alright, some ice cream? Yeah. Thank you. Want ice cream? Now you're smoking, drinking a coffee. Right? You should be a juggler in a circus. Right? You want some ice cream? Do you guys open Saturday or Sunday? Do you open Saturday or Sunday? Okay. How you guys today? Good. I got Pepsi. I'm sorry, Coca-Cola, I got some water. Oh, water. But I don't have a coffee tomorrow. Okay. You're awesome. Thank you. Yeah, I've got some apple. Yeah, apples are the best. What's your last name? Lenny. Ready? Yeah. You're from San Felipe? Yeah. And coffee too. That's so nice. Yeah, sure. You want some apple? Sir, you want some apple? You want some? Hey bud, you want some apple? What? Apple? You want an apple? Yeah. Yes, sir. Yeah. Thank you. You want some apple? Pardon? You want some apple? Apple? Yeah. Yeah, I'll have an apple.
Kawawa. Brad, you want some apple? You good? It's okay. Ayun. Natapos din ang aming maliit na feeding program. Nakakatuwa pala. Nakakagaan sa pakiramdam. Pero nalulungkot tayo ano. Kasi meron tayong mga hindi naman natin sila kalahi, pero syempre dahil nandito na ako sa Canada, so malungkot ano na mayroong mga taong humantong sa mga ganun, no? Sa ganung sitwasyon. Yung video na to ay hindi naman pagpakitang tao lang ano. Gusto ko lang kasi ma-experience kung anong dapat nating maitulong sa kanila, kung ano pa ang dapat nating maitulong in the future ano. Tsaka maging awareness na rin ito sa ating mga kababayan na hindi porkit nandito sa Canada maganda ng buhay ano. Merong mga hindi sinuwerte, merong iba nalulong sa mga masasamang bisyo. Sana kapupulutan ng aral ito sa mga kababayan natin sa Pilipinas na yun nga, mag-ingat sa mga masasamang elemento. At sana umaksyon ng mas mabilis ang gobyerno ano, kasi dito nakikita ko medyo mabagal ang aksyon ng gobyerno pinapabayaan lang sila. So hanggang dito na lamang guys. Salamat sa iyong pagsama. Sana susunod ay may bigyan pa tayo ng pagkakataon na tumulong ano. Okay, this is Daz from Daz Info TV. See you soon. Shukran.